Ay, halos na. Diba? Sa panahon ngayon, alam naman natin na napakahirap na palakihin ang mga anak sa generation ngayon. Kasi mapapansin nyo, ang mga bata ngayon, kapag pinagsabihan mo lang, what? Di ba gano'n lang yun? Or di kaya, mostly ngayon, ang mga bata, nasa gadget na lang. Hindi mo na makausap ng maayos, di ba? Dito na ako. Para makita ko kayo lahat. Ayan. So, paano nga ba natin papalakihin yung mga anak natin sa mundo na kung saan alam natin na parang napaka-imposible na lumaki sila na hindi nila may encounter yung mga ungodly things or ungodly na mga sitwasyon sa kanilang paligid. Kasi hindi mo maiwasan dahil may mga kaibigan sila, may mga nakakasama na hindi naman lahat is Kristyano, di ba? So, what are the challenges? Ang sabi nga sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Pag sinabi mong train up, dapat maging intentional and it requires effort. Kaya, nakakalungkot lang kasi, di ba, mostly is nandito nga kayo, tapos yung mga anak nyo, naiwan sa Pilipinas, parang napakahirap na paano namin maititrain yung mga anak natin. So, there are lots of ways or means para makausap natin yung mga pamilya natin sa Pilipinas, like video call. Diba? So, kung nandito kayo, yung asawa nyo nasa Pilipinas, pwede nyo encourage yung asawa nyo na like, pag Sunday, dalhin sa church, para at least natuturuan din sila kasi may mga Sunday school for sure. Diba? So, malaking tulong yun. Maging intentional tayo and kinakailangan din ng effort. And of course, bilang tayo na mga, like for example, tayo na nandito, lahat tayo, in the long run, sa mga hindi pa nagde-disciple, balang araw, magkakaroon ka din ng disciple. So parang bata yan, aalagaan mo yan. Kasi di ba ang mga bata, talagang kailangan alalay. Kailangan maging intentional ka sa pagpapalaki niyan. Kailangan mo ng effort. So ganun din, sa ministry, kailangan mo rin mag-exert ng effort sa pagde-disciple. Kasi discipleship is not easy. Nandyan yung iba't ibang ugali ng tao na makakaharap mo. Nandyan yung hindi kayo magkakaintindihan, magkakaroon ng gulo. So, at the end of the day, how would you settle down? Diba? So, ganun din sa pagpapalaki sa ating mga anak. Parang pagde-disciple din yan. And of course, ang sabi niya, diba? A child. Train up a child. So, be intentional or mag-effort ka in a child. Bakit child? Bakit sinabing child? Kasi as early as possible, dapat natitrain na natin yung mga bata. Kasi kapag sinabi mong child, di ba, doon yung growth niya, doon yung nag-uumpisa yung kung paano siya matuto. Kasi pag bata, madaling turuan pa. Kapag matanda na, di ba, alam mo, pag pinagsabihan mo, magagalit pa sa'yo. Unlike kapag bata pa, mas madaling maturuan. Kasi yung mga matatanda, alam mo naman, lalo na sa ministry, kapag matagal sa ministry, hindi na makikinig yan. Pero kapag baguhan pa, or mga, alam niyo yung mga baby Christian na tinatawag nila, pag baguhan pa, di ba, parang sunod, okay po pastor, okay lang po pastor. Di ba? Susunod, okay leader, susunod ako. Yung gano'n, di ba? Kapag matagal na, ayun na lang dyan. Pagod na, gawa ko na yan, tapos na ako dyan. Di ba? Yung mga gano'n. So, gano'n din sa mga anak natin. Habang bata pa, dapat i-train din natin sila. Kasi, mapapansin niyo mga bata, di ba? Maraming katanungan. Bata pa lang yan. Why is it like this, mama? Di ba? Kung tatanong yan, tapos pag in-explain mo, magtatanong ulit, why? Di ba? Alam mo, minsan si Lopez nagtatanong na, bakit pinakailangan kong gawin yung ganito? Tapos, minsan nung nagkasakit siya, tapos sabi ko sa kanya, okay, every time na maka-experience ka na, let's say, nagkasakit ka, you pray to the Lord, sabi ko gano'n, kasi He will heal you. Tapos sabi niya, why? Why? Why to God? Gano'n. Why not to doctor? So, syempre yung bata, innocent. Innocent, di ba? So,
magtatanong talaga siya. So, pinanawa ko naman sa kanya. So, natuwa ako kasi nung minsan na nagkasakit si Pastor Dan, talagang sabi ko, oh, what will you do? Oh, I will pray for Dada. Tapos, maya after niya mag-pray, tinanong niya si Daddy niya, how do you feel now? Did Jesus heal you already? Sabi ko, anak, di naman instantly. Tapos, yun nga, na at least may mindset siya ngayon na kapag may sakit siya, or kahit nga na nadulungsan nga lang siya, or nadapa lang siya, tapos tatanungin ko siya, oh, what did you do? I prayed. And then, you know what, Mommy? Sabi niya, I didn't feel anything. Sabi niya, I feel okay now. Siguro, siyempre, mindset niya na rin niya na nahil na siya. And, oh, that's good. I didn't feel anything. Tapos niya, I'm okay now. So, habang bata, dapat natuturuan natin sila. So, ganun din sa pagdi-disciple natin. Sa mga may hinahawakan, kasi in the long run, for sure, ikaw may hahawakan ka, meron ka ng taong hahawakan, di ba? Kahit one soul at a time, may i-disciple ka. And yung pagdi-disciple, hindi madali. Dahil, alam mo naman na, hindi syempre, hindi naman kayo magkakilala. Tapos, pag tinuruan mo, para sa kanya, ay, bakit mo papakailaman? Buhay mo ba to? Di ba? May ganun pa. Kapag pinagsabihan mo, eh bakit mo ako pagsasabihan? Hindi naman ikaw nasa ganito. Hindi naman ikaw yung maka-experience ang di ba, ng consequences. Parang ganun, ito pa yung matapang. So, discipleship is not easy. Same true sa pagpapalaki sa mga bata. And in the way, ang sabi nila, train up a child in the way. Sa ano bang pamamaraan? Kasi meron namang right way eh. Ano ba yung right way na yun ang tinatawag? Ito yung kung saan na yung way ng pamamaraan ng Panginoon. Kasi kapag way lang natin, di ba? Pwedeng, or yung way ng mundo, pwedeng kahit ano na lang yung maging normal sa mundo, okay na yan. Kasi ginagawa naman ng lahat. So yun yung sinasabi nila normal way. Pero meron tinatawag na right way, which is yung pamamaraan ng Diyos. Ano ba yung pamamaraan ng Diyos? Through His Word. Kasi mas madaling turuan ng bata kapag alam din natin mga magulang kung ano yung salita ng Diyos, madaling natin maituro sa ating mga anak. Same true sa pagde-disciple, ganun din. No? Kapag alam natin ang salita ng Diyos, mas madali natin maituro sa ating mga disciple. In the way he should go. Should not only learn, but should live. So, kailangan maging doer din tayo ng salita ng Diyos. Kasi kapag nakita ng bata na, ay, si mama nagmumura, okay lang yata. Di ba? Kapag sa isang tahanan, may joke nga dyan eh, sa isang tahanan, di ba? Yung lagi nag-aaway yung parents, pag sinabi ng asawa na babae na, demonyo ka sa asawa niya. Demonyo ka. Tapos, sasabihin naman ng asawang lalaki, satanas ka sa asawa niya babae. Tapos yung anak nila, tinawag naman yan na demonyito, di ba? Kasi baby, demonyito. So, kapag yung anak may mindset, pag tinanong siya, anong pangalan mo? Demonyito, kasi yun naman yung tawag sa akin ng parents ko. So, alam mo yung instead na magkaroon ng harmony sa loob ng tahanan, instead na maturuan ng tama ang bata, hindi natuturuan kasi tayo mga magulang mismo, hindi natin naisa sa pamuhay kung ano yung talagang itinuturo ng Panginoon, di ba? So kapag Christian yung family, much better na yung mga anak ay natuturuan ng maayos. Kasi kapag alam naman natin na hindi lahat dito is Kristiyano na before, di ba? Lumaki tayo sa hindi naman tayo Kristiyano. So, napakahirap na i-deal ang mga bata sa ganoong way na nasa worldly environment. Kaya, we should train them in the right way, kung ano yung pamamaraan ng Panginoon. And when He is old, so ibig sabihin, we are building a character for a lifetime sa mga bata. Kaya nga, sa pagde-disciple, hindi naman yan agad-agad. Instant, mababago mo yung tao. Instant, magkakaroon ng transformation ng tao. Kasi sa pagde-disciple, proseso yan eh. Dadaan sa proseso. Merong hindi magkakaintindihan kasi may kailangan tapesin ng Panginoon. So,
Bakit nangyayari yun? It's because God is building a character. Kaya binibuild tayo ng Panginoon na yung character na yun, in the long run, hanggang sa dumating ng Panginoon, yung character na yun is na-mold. Kasi ang gusto ng Panginoon, we should have a Christ-like character. And He will not depart from it. So, meron ng long-term benefit yung pagtitrain natin sa mga bata, same as in the ministry. Kaya, train up a child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Same true sa pagdi-disciple, train up sa mga dinidisciple natin, and they will not depart from it. So, in Psalms 127:3, children are a gift from the Lord, they are a reward from Him. Nakakalungkot ng isipin, kagabi yata yun, may na-browse ako sa Facebook. Nakita ko yung baby is tinapon lang sa basurahan, tapos nakabalot pa ng diaper yung mukha. Parang, Lord, maraming tao gusto ng anak, pero bakit may mga tao na parang wala lang yung baby? Kasi sabi nga dito, di ba, children are a gift from God. Kaya, mga kapatid, kung may mga anak tayo, hanggat maaari, iparamdam natin sa kanila kung gaano sila kahalaga, kung gaano natin sila kamahal, katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kasi, sa family, unang nararanasan ng mga anak natin, yung pagmamahal natin. And huwag natin hayaan na dumating yung point na sa ibang tao nila hanapin yun. Kasi, kapag, let's say, pag-broken family, di ba, usually, ang nangyayari, from generation to generation, nagiging ganun din, broken din ang family. Why? It's because you are looking for affection. Kumbaga, hinahanap mo yung pagmamahal na hindi mo naranasan sa pamilya mo. And to the point, habang lumalaki ka, ganun din pala yung mararanasan mo. And parents are stewards of this great gift from the Lord. As parents, God has entrusted us the great responsibility of raising up His children towards a life of faith that pleases Him and despite of this ungodly world. So, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. We have the responsibility na palakihin natin ang mga anak natin according sa pamamaraan ng Diyos. And raising children is a challenging task nowadays in a world that often seems crooked, chaotic, and far from ideal. Parents face unique obstacles in guiding their children. Kasi, aminin man natin, ang pagpapalaki ng bata hindi madali. Diba? Lalo na ngayon na nandirito kayo sa ibang bansa, mas mahirap lalo. Kasi, hindi nyo nasusubaybayan yung anak nyo eh. May time nga na, diba, bata pa lang, iniwan nyo, tapos nung bumalik kayo, malaki na, hindi na kayo halos close ng anak nyo. Mas close pa sila dun sa nag-alaga na lang sa kanila. Kasi, walang time. So, it's a very challenging task. Ang pagiging magulang, is ito yung full-time na masasabi mo na walang bayad. Diba? Kahit na tumanda ka man, may apo pa, ikaw pa rin na mag-aalaga. So, full-time talaga. Kaya as much as possible, kung kasi malayo, video call, kung kinakailangan everyday, magkaroon ng time sa family. Kasi napakahalaga na nasubaybayan natin yung mga anak natin sa kanila paglaki. So, pag sinabi man natin ungodly world, ano bang ibig sabihin? The Lord observed the extent of human wickedness on the earth, and He saw that everything they thought or imagined was consistently and totally evil. So the Lord was sorry He had never made them and put them on the earth. It broke His heart. So, nakakadurog din ang puso ng Diyos yun. Imagine nyo, sa time ni Noah, create niya yung tao. Pero anong ginawa? Naging wicked. So, nasaktan ng Panginoon. So, ano nangyari? Nagkaroon ng flood. Ayaw pa ba natin na magkaroon ng flood? Because of this ungodly world, di ba? Grabe yung influensya ng mundong ito. Lalo na ngayon, mga bata, more on gadget. Minsan nga, di ba? Magkakasama nga kayo sa table para mag-dinner, pero kayo nag-uusap. Dot ng cellphone. Kaya si Lois, pinagsabihan talaga namin, pagkakakain tayo, walang cellphone na gagamit.
nung minsan na, ano nga, di si Dada yan, biglang sumakaw na sa cellphone. Sabi niya, you said no cellphone while eating. So, minsan narinig na ng bata. No? So, maganda rin dapat, ano ba yung mga dapat natin gawin, di ba? Our children nowadays are exposed to a world that's wicked, full of violence and corruption, a world that promotes immorality, idolatry, and godlessness. Kasi, whether we like it or not, ang mundo talagang bulok na talaga. Rotten siya. Why? It's because of immorality, yung mga idolatry, godlessness. Mapapansin niyo yung mga bata ngayon, di ba? Palasagot na sa magulang. Yung tipong sinita mo lang, magre-reason out. Pag pinagsabihan mo, magre-reason out. Iba ang generation ngayon sa generation natin noon. Dati, kapag sinitsitan ka lang ng magulang mo, matatakot ka na. Ngayon, ang bata, malakas ang loob. Di ba? Kumbaga, parang sila pa yung may mas authority, parang sila pa yung mas magulang sa'yo. So, iba yung generation noon kaysa sa generation ngayon. Dati, kapag nakita mo na may hanger na yung nanay mo, di ba? Pero ngayon, hindi mo na masasaktan ng bata. Alam nila na may right sila. So, paano mo natin sila palalakihin, di ba? Later, we will tackle that. And the prevalence issue, like abortion, di ba? Very rampant abortion. Yung, alam niyo yung, sabi nila, hindi naman namin sinasadya. Paano hindi sinasadya? Nabuntis lang. So, instead na ipapa-abort na lang yung bata. LGBTQ+, yung mga yung pride community, we love these people, but yung sin na ginagawa nila, we don't tolerate that sin. Kasi, syempre, ang Diyos ayaw din naman niya yun. Kung mapapansin nyo, di ba, sa TV na lang, ang mga artista ngayon, marami ng mga lumalabas ng mga gays. So, kung mapapansin nyo, yung bata ngayon, may preferences na rin sila ng gender nila na hindi sila babae at hindi rin sila lalaki. So, anong ibig sabihin? It's because of this multimedia na i-influence nila yung mga kabataan din. At the age of 4 or 5, alam na nila na hindi sila babae or lalaki. So, nakakalungkot lang isipin. And this premarital sex, don't you know that at the age of 14 and 15 sa Pilipinas, ang ngayon, napakabata ng premarital sex. So, parang high school na ba yun? Or High school na. Diba? Try to imagine. Pabata kung dati 18, 17, or ngayon, may 13 years old na. 12. Diba? Basta nagkarag na This is ang influence ng mundo kasi akala ng mga bata, normal na lang. So, as parents, may responsibilidad tayo na kailangan gawin. And of course, ano ba yung mga challenges in raising our children? First one, busyness. Kasi kapag busy yung mga magulang, syempre, ang tendency, gagawin nila, mag-gadget ka na lang, mag-iPad ka na lang, mag-cellphone ka na lang. Ang tendency, minsan na-neglect nila yung bata, nakakalimutan nila na may anak pala. Kasi masyado na naging busy. And because of lack of time of parents to their children, digital screen and social media become substitute parents nowadays, which is nakakalungkot, di ba? And social media has become a significant influencer in children's lives, shaping their perceptions and behaviors. Kasi, actually, whether we like it or not, kahit si Lois, dahil nga sa nakikita niya sa YouTube, yung gano'n, minsan, may mga na-adapt siya, may times na nasasabi niya yung mga cursing words, na pagka narinig namin, pinakausap namin siya agad. Na, yes, naririnig mo siya, pero hindi siya maganda. And then, kapag narinig niya sa iba, sabihin niya, Mami, he said the S word. He said the F word. And kapag aware din siya kapag sinabi mo, oh my God, sasabihin niya sa'yo na, don't use the word God. It should be gosh. Kasi sinabihan namin siya, don't use the word God. Sabi namin sa kanya. So,
kahit sa ganung pamamaraan, yung bata natuturuan natin ng maayos. And secondly, peer pressure. Ito yung kumbaga sa mga kaibigan or mga taong nakakasalamuhan ng mga anak natin. So, andyan yung mga vices, bad character, fraternities, wrong relationship, and of course, bullying. Ito yung pinakauso talaga ngayon, yung binubuli yung mga bata. Kasi lalo na kapag, let's say, di ba, broken family. Alam mo naman ang mga kabataan yun, wala kang tatay, wala kang nanay, butok sa buhok, mga ganun, di ba? So parang, laki ng impact nun sa bata. Kaya yun yung mga challenges. And thirdly, moral decay. Ang sabi ko nga kanina, di ba, doon sa alam na ng mga kabataan ngayon na meron silang rights na kapag ka-in-abuse mo sila or pinalo man lang, alam na nila na hindi mo dapat gawin yun, pwede ka nilang isumbong sa polis. So, yung educational system, yung worldview, andun yung mga tattoo, piercing, which is actually, pag umuwi ka ng Pilipinas, makita mo, 13 years old, 14 years old, alam mo yung mga suot nila na may mga tattoo, tapos may mga hikaw kung saan-saan, di ba? Kasi akala nila, normal na lang, and akala nila, napaka-cool tignan, di ba? So, sa mga kabataan ngayon, which is hindi natin maiwasan, dahil nga, lalo na tayo na nandirito, kayo na nandirito, mahirap na hindi nagagabayan yung mga anak. And of course, nandun yung financial constraint na kung saan kapag syempre, kulang sa budget, nakaka-apekto din, challenge din yun sa pagpapalaki sa anak. May time na kapag wala talagang budget, hindi makakapag-aral yung anak. Kasi kinakailangan ng maghigpit ng sinturon, yung mga ganun. So, there are some challenges na talagang malaking impact sa bata. And of course, yung emotional stress. Kapag lagi nagsisigawan sa bahay, lagi nag-aaway yung magulang, yung bata, akala nyo lang hindi nakaka-apekto sa kanila, pero malaki yung impact na yun. Kasi kapag nakikita nila na lagi nag-aaway or may sagutan, may gulo sa bahay, parang paglaki niya, maaalam niya din. Pag nagkaroon siya ng pamilya, ganun din yung gagawin niya kasi akala niya, lumaki siya na parang normal na lang ang lahat ng ganun. So, kailangan ma-overcome natin yung mga challenges na to. So, how can we raise a godly children? In Ephesians chapter 6 to 6, fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. So, first one, you have to pray for our children. Napakahalaga na ipanalangin natin ang mga anak natin. Lalo na tayo na malayo sa kanila. Kasi we are not fighting against flesh and blood. We are fighting the principalities of this world. Anong ibig sabihin? Yung evil spirits na yan. Kasi whether we like it or not, marami talagang mga makaka-impluensya sa mga anak natin. Lalo na yung mga kaibigan na nakakasama nila. Kaya napakahalaga, we have to pray for our children. Yes. Kaya huwag niyong pagsawaan na ipanalangin ng inyong pamilya araw-araw. Kasi through our prayer, nandun yung protection ng Panginoon sa kanila. And secondly, teach God's word and principles. Kasi through God's principles, doon lamang sila matututo na ito yung tama. Alam nila kung ano yung mali at ano yung tama. And of course, malalaman din nila kung ano yung consequences ng bawat action na ginagawa nila. Like for example, lagi naman sinawis talaga ito. nung minsan napagalitan ko siya, kasi ako talaga nagagalit din talaga ako sa kanya kapag sabi ko, tingin mo, tama ba yung ginawa mo o hindi? Tapos sasabihin niya, it's not right. Sasabihin niya gano'n. So what will you do? Tapos sasabihin niya, I will say sorry. Tapos magsasorry naman siya. Kasi tinuruan namin siya na though minsan, may time na tataas talaga boses ko sa kanya. Kapag sobrang galit ko talaga. So, may time na kakausapin mo yung anak mo and didisiplinahin mo din siya. So, mabuting way is kausapin mo siya, ipaliwanag mo sa kanya kung bakit mali yung ginawa niya. Hindi yung agad-agad, papaluin mo siya. Kasi mostly, nakasanayan natin, di ba, sa mga nanay natin,
Pagka nagkamali ka, may sinturo na agad, or may hanger na, may walis ting-ting pa. Di ba? Naranasan niyo yung gano'n? Yung may nakaabang na ano talaga, para pampalo sa'yo. So, ang mga kabataan kasi ngayon, hindi mo na madadaan sa ganung paraan eh. Kailangan mo lang silang kausapin kasi ang mga bata ngayon, they just need someone to hear their, kung ano yung voice nila, kung ano ba yung talaga yung gusto nilang sabihin. Kinakailangan lang makinig lang din tayo sa kanila. And of course, respect for elderly. Kailangan maturuan din natin sila kung paano rumispeto sa mga matatanda o nakakatanda sa atin. And kailangan maging model tayo sa ating mga anak kung ano yung tama. And of course, ano ba yung mga practical ways na kailangan natin i-discipline yung mga anak natin? Set rules that children must understood and follow. Kasi kapag may rules kayo na, okay, so dapat hindi natin gawin to sa ibang tao kasi hindi siya maganda. So, may mga ganung bagay. And of course, be firm in implementing rules. Dapat, kung yun yung naging rules nyo na like, for example, walang cellphone sa pag kumakain, maging firm din. Huwag din natin i-break yung rules na yun na, ikaw nga, nagsiselfone ka, bakit ako hindi? Kasi nangyari sa amin yan eh. And why are you using your phone? And I'm not. So, yan ganun. So, may mga ganun, dapat maging firm din tayo sa ating mga in-implement na rules. And rod of correction, ito yung minsan, may time na papaluin, pero not most of the time. Depende sa kung ano yung mga naging kasalanan na nagawa ng ating mga anak. And of course, huwag naman yung masyadong talagang todo-todo, di ba? And ang sabi nga, bring them in the church, di ba? Napakahalaga na dapat dalhin natin sila sa simbahan kasi doon matututo sila kung ano yung pamamaraan ng Diyos sa pagpapalaki sa kanila. And sa pagtatapos, a godly child is a child who has humbly received Jesus Christ as his Lord and personal Savior. A godly child is the one who loves God, reverences Him dearly, and obeys His command. You and your kids were born for such a time as this. So, raise godly kids, world changers, who bear His image and bring His light everywhere. So, we raise godly children because we want to raise a godly generation. Tayo, gusto natin mapalaki yung anak natin ng maayos kasi in this ungodly world, talagang whether we like it or not, may influensyahan sila ng mundo kanilang ginagalawan. But, if we raise them properly according to the word of the Lord, kaya nilang mag-stand out. Kaya nilang mag-light, mag-shine. Kasi alam nila kung ano yung tama at alam nila kung ano yung mali. Same true sa ministry bilang disciple ng Panginoon. If you know who God is, and alam mo yung mga salita ng Panginoon, you will stand on His promises. And no matter what, you will bring His light. Kahit saan ka man magpunta, tangan-tangan mo ang liwanag na nanggagaling sa Panginoon. Kahit na gaano pa man kadilim yung isang lugar na pinuntahan mo, kapag ikaw, tangan-tangan mo yung salita ng Diyos, magliliwanag ang isang lugar na yun. Kasi you will be firm in your faith. So, ganun din tayo. Dapat maging firm tayo sa ating pananampalataya bilang mga anak ng Diyos. Okay? So, let's pray. Hallelujah.